Dumating na ulit yung panibagong package natin dito. Ito na, panibagong budol natin dito sa motor natin. Kung naaalala nyo, pinapakita ko sa inyo nung nakaraan, may bago tayong setup na camera dito sa motor natin. Itong GoPro Hero 12. Ito yung pinakabago nating camera na na-acquire ngayon. Ito yung ginagamit natin na bagong angle dun sa motor natin. Pinakita ko sa inyo dati yung stick na nabili natin sa Shopee. Yung mumurahin lang. Tapos diba sabi ko sa inyo nagkakaproblema tayo dun. Kasi kapag gamit-gamit natin tapos nilagay natin yung GoPro natin, kapag dumadaan tayo sa malulubak or uneven road, bumababa siya kusa, bumabagsak. So yung footage natin, imbis na nandito, bumabang ganun. Nagkukusa siya, bumabagsak, and then sobrang iksi lang ng span niya. Siguro nasa 1 meter lang yata yun or less than 1 meter. Hindi ko sigurado. Isa pang problem kasi dun sa stick na yun, hindi ko siya ma-adjust, yung mapihit pa, para mabago ko yung angle ng camera natin. Kasi nakapix na siya dun sa bracket niya. And then yung pinakadulo niya, yung lalagyan ng GoPro mismo, yung pinaka-mount niya, ano na rin yun, fix na rin yun, hindi na natin nababago. So problem yun kapag kailangan natin baguhin yung angle or yung view na gusto nating ipakita sa camera. So ngayon, eto, nag-order ako ng panibagong stick. I-unbox natin to ngayon para makita nyo kung ano yung laman nito. Since nasabi ko naman na stick to, pwede to sa GoPro, pwede to sa 360, tsaka kahit anong camera pwede naman. Sige, umpisa na natin yung pag-unbox nitong package natin para makita nyo na rin kung ano yung nilalaman nito. Siya nga pala, nabili ko to sa Shopee. Ang original price nito ay nasa 1.9. And then nakuha natin siya ng hanggang 1.6 lang kasi meron tayong special voucher na naka-discount tayo ng almost 300. Ayan. Ito yung box niya. Yung box niya parang ano lang, improvise pa. Ah, hindi. Cover lang pala yun. Akala ko improvise na box lang. Okay, buksan natin ulit. Alright. Dito sa gilid. Okay. So, may balot siya. Additional protection dun sa pinaka-box. Ito. Pero yung pinaka-packaging niya talaga ito. Ito siya. Ayan, nakikita nyo. Motowolf. Ayan. Motowolf na brand. Siyempre, Chinese brand pa rin to. Pero, kagandahan sa Motowolf kasi, nag-i-evolve sila ng produkto nila. Paganda ng paganda yung quality ng mga products nila. So, subaybayan naman natin yung mga product ng Motowolf from cellphone holder, cup holder, camera holder. Ayan. Tapos yung mga brackets nila sa MDL, yung mga brackets sa crash guard. Ayan, paganda ng paganda yung mga brackets nila. Kaya maganda talaga yung brand na to. Kung naalala nyo, ang brand na ginamit ko din dun sa saddle bag natin, yung 6 liters, yung nasa unahan. Yung left and right natin, tapos yung 90 liters natin dito sa likod ng motor natin ilalagay natin. And then yung saddle bag natin na 30 liters by 30 liters. Left and right. Ayun, Motowolf din yun. Sige, buksan na natin to. Para magkaalaman na kung ano yung laman ng package nila. Hoy! Okay. So, meron tayo ditong manual. Meron tayong manual. Ayan. May English ba? Ayan. Kahit sa manual nila dati wala tong English, ngayon may English na. Ito yung Chinese. Ito naman yung English. Umpisa natin dito sa pinakadulo. Ayan. Meron siyang ball mount. Ball mount siya, tapos yung sa holder ng camera. Tanggalin natin yung ano niya, thumb screw niya. Tingnan natin kung stainless.
Wala akong magnet dito pero tingin ko stainless yung bolts and nuts niya. Yung nut dito tapos yung pinaka-bolt dito sa thumb screw niya. Tingin ko stainless naman. Kaya yan. Ito yung isang packaging, nakahiwalay. Dito naman sa pangalawa. Alright. Ano naman siya? Ball mount din. Ball mount din siya. Tapos, clamp. Ito yung pang clamp. Clamp para dun sa crash guard or dun sa mga mounting bars natin. Ganda. Ganda ng quality. Tapos, alloy. Alloy siya. Yung balls and nuts niya, stainless din. And then may spring na stainless. Okay. Maganda. Meron siyang extra plastic dito. Siguro pandagdag dito. Kung medyo maluwag yung bars natin, kailangan natin itong additional na shim. Balik na natin yan. Ipapakita ko rin yung old setup ko. Hindi ko pa nagagamit yun eh. Siguro mga 1 week pa lang natin nilagay yun or mga 2 weeks. Tapos mga 5 times ko pa lang nagagamit yung stick na yun. Siguro gagamitin ko na lang yun kapag kapag mobile. Yung mobile ba, yung hahawakan na lang natin. Another clamp. Same lang din dito. Bali 1, 2, 3. Ayan, 3 clamp. Ang bibigat. Solid yung niya. Solid yung bigat niya. Tapos yung material niya. Doon pala sa pinaka-clamp niya. Ayan, nakikita niyo yung brand niya. Motowolf. Naka-embed, naka-embed yung logo ng Motowolf. Dito naman, ayan, another, ano ba to? Ito yung pinaka-holder dun sa, niya, yung mga bola-bola niya. Mga bilog-bilog. Diba ito yung clamp niya? Nakakapit sa bar. Tapos, ito naman yung magdudugtong sa kanya. Ganyan. Kahiwalay lang yung lock eh. Kagandahan talaga dito sa mga Motowolf na to. Stainless na yung mga ginagamit nilang material. Dun sa mga balls and nuts nila. Ito same lang din. Same lang dito. Mas mahaba nga lang to. Ito mas maiksi. Lastly, yung pinaka-stick natin. Ito. Pinaka-stick natin. Okay. Mabigat siya. Alloy din. Tapos dito sa dulo, meron siyang tali. Ayan. Pwede natin itali dun sa camera natin just in case ma-detach siya dito sa thread. Safe pa rin yung camera natin kasi meron siyang ganito, itali. Ngayon, gaano ba kahaba to? Tingnan natin. Nasa 1 meter din mahigit eh. Mas mahaba to. Mas mahaba to compare dun sa una kong nabili. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo. Diba ganyan? Meron siyang lock dito na pwede natin pihitin. Hindi na siya bababa. Ayan. Nakalock na siya. Tapos dito din, sagad, pihit lang natin. Okay na. Hindi na siya bumababa ng kusa. Tapos, release lang natin para mapaiksi natin ulit. Ang nagiging problem ko kasi dun sa stick ko na una, dahil nga bumababa siya ng kusa, ginawa ko, nilagyan ko ng tape yung gap. Ngayon, dahil nilagyan ko ng tape, hindi ko na siya maibaba. Pag bumabiyahe ako at medyo masikip yung daan, minsan, nakakasagi ako ng side mirror.
nakakasagi yung stick natin. Kaya ito, kagandahan na ito, maitutupi ko siya ng ganito. Maiksi lang, hindi na tayo makakasagi ng sasakyan. Kasi pag hindi ko ginagamit yung camera, tutupi ko lang to. Mababa lang to. Ganito lang. Unlike ngayon, dun sa isa kong setup, nakataas lang lagi siyang ganyan. Dito sa ilalim, hindi ko alam kung bakit meron siyang thread dito. Siguro pwede pa itong madugtong. Kung sakaling dalawa yung stick mo, yung dulo kasi nito yun, may thread. Baka pwede itong pagdugtungin kung dalawa yung stick mo na ganito. Not sure, pero ayan, may thread siya dito, ilalim. Sa susunod na video na lang natin ipapakita yung setup nito, kung paano natin siya ilalagay dun sa crash guard natin. Titignan ko kung paano natin ito mailalagay para kung sakasakali, magkaroon din kayo ng idea kung paano ilagay ito. Tapos yung link ng Motowolf na to, sa Shopee ko lang kasi ito nabili. Walang available sa amin. Kung gusto nyo, ayan, sasama ko na rin yung link dito sa video na to para magka-idea kayo kung magkano nyo makukuha, tsaka kung magkano nyo makukuha, tsaka kung magkano yung madi-discount niyo dito sa stick na to. Okay? So, hanapan ko lang muna ng magandang setup to dun sa motor natin. Bukas, ipapakita ko ulit sa inyo yung finished product natin dito sa selfie stick natin.